mga nakakabahalang resulta ng batang laging tinatakot. Ikaw ba mami at daddy yung bukang bibig na, sige ka, kukunin ka na ng pulis. O kaya naman, sige, iwan kita dyan. Pamilyar po ba yan? Madalas nating gamitin ang pananakot para mabilis sa sumunod ang anak natin. Sa part 9 po ng 12-day series natin, magbibigay po tayo ng seryosong babala. Ang pananakot po kasi ay maaaring mabigay ng instant result sa atin, pero ang kapalit naman po niyan ay ang unti-unting pagkasira ng mental health at tiwala ng anak mo sa iyo. Pakinggan po natin ito guys, no? Dahil ang batang disiplinado sa takot ay magiging batang balisa sa hinaharap. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Medyo seryosong tanong ko po sa inyo ngayon. Dahil mahal po namin kayo dito sa Gin and Jan Parentings, ayaw po namin kayo magsisi kapag dumating na ang panahon. Alam mo ba kung anong nangyayari sa utak ng anak mo pag tinatakot mo siya? Ang utak po ng bata ay pumapasok sa survival mode. Hindi po sila natututo ng tama at mali. Ang natututunan lang po nila ay kung paanong hindi mahuli o paanong hindi maparusahan mo. Kaya ito po guys ang tatlong nakakabahala na resulta dahil sa ginagawa natin na yan. Una, chronic anxiety. Ang bata po na laging tinatakot ay sinasabi ng mga eksperto na nagkakaroon ng overactive amygdala. Ibig sabihin po, kahit malaki na sila, lagi mataas ang stress level nila at mabilis silang kabahan o ma-anxious sa maliliit na bagay. Lagi pong on edge ang pakiramdam nila. Pangalawa, they become better liars. Ang pananakot po kasi ay hindi nagtuturo ng honesty. Tinuturuan po natin ang anak natin na maging magaling magtago at magsinungaling para makaiwas sa galit natin. Kaya po, nawawala ang open communication sa pagitan ng magulang at ng anak. Pangatlo, paggiba ng self-esteem. Sa tuwing tinatakot po natin kasi ang bata, nararamdaman nilang hindi sila safe sa atin. Kasi po, ang taong dapat na nagpoprotekta sa anak niya ay siya rin mismong pinagmumulan ng takot niya. Mabubunga po ito ng kawalan ng tiwala ng anak mo sa sarili niya paglaki niya. Kaya mamis at daddies, no, ang tunay na disiplina ay pagtuturo, hindi pananakot. Pero ito po ang isang dapat nating iwasan. Paano kung hindi mo naman tinatakot ang anak mo, pero pinapahiya mo naman siya sa harap ng ibang tao? Gaano kalalim ang sugat na maiiwan yan sa pagkatao ng anak mo? Yan po ang tatalakayin natin bukas sa day 160 natin, kaya huwag kang mawawala. Mami at daddy, naranasan mo na bang takutin ka nung bata ka pa? Anong epekto niyan sa'yo ngayong adult at magulang ka na? I-share mo ang kwento mo sa comment section para maging lesson din po yan sa ibang mga magulang.